Villaronte. It's April 27, 2014, naghinapos nato nga edition sa ato ang kapihan sa Dipolog alang sa bulan sa Abril karong tuiga. Dayon atong ipahibalo nga siguro karong Mayo daghan man kaitang mga activities, especially para sa ato ang 62nd founding anniversary sa ato ang lalawigan Zamboanga del Norte. Daghang kaita mga activities ato nang i-drum up no diri sa atong kapihan sa Dipolog to help the provincial government of Zamboanga del Norte kay kini mao ni ato ang selebrasyon sa tanan kay pagkahimugso kini selebrasyon anibersaryo sa pagkahimugso sa atong lalawigan sa Zamboanga del Norte. And atong ipahibalo usab nga siguro next Sunday atong tagaan og higayon ang sa Labor, Department of Labor and Employment si Mr. Henry Chanero. Dayon ato pong siguro ang SSS garno atong i-appeal or GSIS para sa ato ang mga benefits no sa ato mga mamumuo kay since May 1 is Labor Day. It's a beautiful Sunday morning here in Dipolog City and hopefully sa tibuok lalawigan sa Zamboanga del Norte maayo ang ato ang kahimtang sa panahon. O in religious aspect karon April 27 no sa Vatican City maoy canonization paghimong santos pinaagi ni Pope Francis ni Pope John 23rd o ingon man ni Pope John Paul II, no? So doble karon ang pag-canonize kay himong saint dito sa Vatican City sa Roma. So tanan sa mga religious nato nga mga sa Roman Catholics mo ni observe karon dito sa Vatican City. So it's a very special day karong adlaw usab. Dayon alang sa ato mga tagsa-tagsa nga naminaw karong buntaga sa ato ang mga tagsa-tagsa ka istasyon sa radyo ug unsa may inyong ipangbuhat karon manghinaot kita nga naminaw kamo kanunay kanato. Ako di i-greet ang ako ang classmate kanunay no si Ma'am Laling Lapinig. Ma'am Laling, I know you're listening right now. Kuan siya former provincial budget officer sa province of Zamboanga del Norte. Ma'am Laling Lapinig. Dayon si Ma'am Erlinda Pod Vidal, Provincial Budget Officer gyapon ni kanhi sa Province of Zamboanga del Norte. Dayon si Inday Mayormita sa atong PSWDO, si Johanna, si Grace Sabal, Ma'am Grace. Dayon si Carol Cuartero sa Agriculture, si kinsa to isa nga gusto nga i-greet nalimot ako later on na lang so maing buntag kaniyong tanan sinsa gayapa OIC matud pa ni board member Boy Leader. So thank you so much. Dayon karong buntaga atong ipaabot ang lain atong bisita si Konsehal Cyril Ruiz og ani ana usab ang ato ang Chief of Police sa Dipolog City none other than Chief of Police Joven Parcon. In the meantime, akong ihatag sa ato ang mga panelists karong buntaga para mo greet usab sila og at the same time para sa atong commercials mintras ipaabot nato si former Congressman Attorney Rogelio Matoy Barinaga, si Paul James Hocolan, si Ponsing Ruda do na siya ni bake off siya kay nagkuan siya kanang nag-serve siya karugmas diha sa Minao kay bago ba taon to siyang na hospital no so get kanang maayra unta ang panglawas ni Ponsing sa kanunay. Dayon si Julio Salaveria tuwa sa Lakewood ingon ko niya wow magkayaking sila dito og kanang mag-zipline og katong sa tubol rollerball sa to ambot sa ito tawag ato basta nice kay dito sa Lakewood no labi na summer kay we were there last summer last October to summer Lakewood sa Zamboanga del Sur gwapo kay sa tanan ito no panto Alindahaw Restaurant and Resort sa Lakewood. Muna ito inyo ano? Muna siya, Lakeview. Muna siya, Alindahaw. Ito, Restaurant and Lakeview Resort. I don't know. Basta doon ako ikuan flyer anak dito. Kay, guwapo kay ang area na kadto mi. Tapos, kisa pa ito si Konsehal Ruben Ligorio to karon sa Cebu City kay napa-check up kauban ni Ma'am Fe Ligorio. So niingon siya big off sa siya nga wala siya karong Domingo ha. So wala na ilain no sa atong mga panelists no. Okay, so ako unang ihatag ni Edgar Soronda para sa ato ang commercials. Gar, go ahead please.
Okay, kay salamat o may buntag sa itong mga sukit paminaw sa atong panaguban sa tumanon kapihan sa Dipolog. Good morning, good afternoon, good evening, good day. Naalang sa atong mga viewers sa atong www.rmn.weebly.com all over the world. Katong nag-monitor sa atong live streaming karong adlaw. Live diri na sa Sunburst Fried Chicken sa ground floor. Hotel Camila Dalan General Luna ni atong dakbayana sa Dipolog. Welcome once again kay atong miaging Domingo. Wala na to nabati ang atong tulumanon tungod kay Family Day. It's an Easter Sunday. Mong tagaan sab nato gigayon nga makuyog ang ato nga pamilya ni atong Domingo atol sa Domingo sa pagkabanhaw. So again, nag-start na sabta sa lain nato nga panaguban karon nga Sunday sa tulumanon ang kapihan sa Dipolog. Dili nanukad sa Sunburst Fried Chicken sa ground floor, Hotel Camila Dalan General Luna ni atong dakbayana sa Dipolog. Kini mao ang regular venue sa atong panaguban sa tulumanon kapihan sa Dipolog. Hotel Camila 1 og Sunburst Fried Chicken. Masab atong pasalamatan ang RMN Dipolog, ang duha ka mga sibianan sa RMN Dipolog, ang 94.1 IFM o masab ang 981 AM band, no? Tatak RMN. Mao kini ang duha ka mga sibianan nga doble o dungan nga nagpaduhog sa kahanginan ni atong panaguban sa tulumanon ang kapihan sa Dipolog. Dugang natong pasalamatan nga mga sponsors din sa atong tulumanon kapihan sa Dipolog as kanunay nagpaluyo sa atong programa. Kung problema kamo sa inyong mga sakyanan, ato ang Janus Marketing sa dealers na ng klase spare parts sa inyong sakyanan. Janus Marketing, ipanagihan ni ABC President Honorable Janus Yu. Anakin himutang sa Quezon Avenue, Dipolog City. Matawag sa 212-1148. Pasalamat usab ngadto kang Zamboanga del Norte Governor Honorable Roberto A. Uy sa Lalawigan Zamboanga del Norte. Kang Provincial Zamboanga del Norte Vice Governor Attorney Senen O. Angeles, Presiding Officer usab sa Sangguniang Panlalawigan Zamboanga del Norte. Salamat usab ngadto kang Honorable Dipolog City Mayor Evelyn T. Uy sa dakbayan sa Dipolog. Kang Honorable Julius Napikit, Presiding Officer Pro Tempore sa Sangguniang Panlalawigan Zamboanga del Norte. Kang Honorable Romulo P. Zuliba, Chairman Committee on Finance and Appropriation ka Sangguniang Panlalawigan Zamboanga del Norte. Pasalamat usab ngadto sa Dipolog Friendly Mart. Nagbaligyas na ng produkto, basket foods, RTWs, medicines, furniture, sa uban pa nga items sa makatulunganon nga presyo. Matawag sa telephone number 212-2309 at kinimutang sa Malbar Corner, Quezon Avenue, Dipolog City. Pasalamat usab ngadto kang Honorable City Councilor Katie Valong, Dipolog City. Kang Attorney General Jojo Napikit, City Councilor, Dipolog City. Kang Attorney Jasmine In Pinsoy, City Councilor, Dipolog City. Kang Attorney Kenneth P. Rizal, President sa Integrated Bar of the Philippines, Zamboanga del Norte Chapter, Legal Consultant sa kapihan sa Dipolog. Natusap kang Mr. Mohammad Dazan Adjo, ang atong Provincial Agrarian Reform Project Officer 2, Department of Agrarian Reform, Santa Isabel, Dipolog City. Ngato sa Rotary Club of Dipolog, Service Organization of Business and Professional Leaders in Dipolog, Service Above Self. Ngato sab sa ato nga panelist and usahay guest po nato si Honorable Board Member 2nd District Honorable Ronilo D. Lee, President sa Regional Board Members League of the Philippines, panelist sa kapihan sa Dipolog. Ngato sab kang Honorable Ruben B. Ligorio, City Councilor sa Sangguniang Panlungsod dakbayan sa Dipolog. Ato sa pasalamat ngadto na kang City Councilor Attorney Raul Barbaso, Sangguniang Panlungsod dakbayan sa Dipolog, Chairman Committee on Infrastructure sa dakbayan sa Dipolog. Orozco Vision Care Optical Clinic, nagpahigan kinig color blind testing o Ishihara test na kinimutan sa Dalan Katipunan ni atong dakbayan sa Dipolog. Orozco Vision Care. Pato sa pasalamat usab nato sa June and Victor Care Center sa Dalan Quezon ni atong dakbayan, supplier kini sa dagko nga mga ligid, motor 4 wheels o 2 wheels, mga baterya o ingon sa mga vulcanizing needs diyan sa Quezon Avenue. Ang CL Inn o CL Fast Food, ang kanhi Chinlam Restaurant at tubangan sa merkado publiko
nitong dakbayan sa Dipolog. Dahil na kay sila miya mga pagkaon. Masaba si kani Congressman Atty. Roselier Matoy Barinaga, ang atong kani kongresista segundo distrito nga karon din sa College of Law sa Jose Rizal Memorial State University Dipolog campus na. Masab atong pasalamatan ang Dapitan Aquamarine Park, inato lang restaurant alang sa lamiang mga inato lang og seafood sitos dakbayan sa Dapitan. Pasalamatan sab nato ang Gloria di Dapitan, ang dapit alang sa tibok pamilya for shopping, foods, entertainment. Nakinhimutang sa barangay Daw Dapitan City, dada ang tibok pamilya sa Gloria di Dapitan di nasab nahimutang ang pinaka o ang gitawag nga the only theme park in Mindanao and Visayas, ang Fantasyland. Nga nagpabalo ka nga naa kanila ang pinakataas o pinakadako nga Zimmerman roller coaster diya na sa Fantasyland. Nagpaliusab sa Pag-uban sa Trumanon, kapihan sa Dipolog. Di masab ang atong pasalamatan ang Roskindler School padayon magpanawat og mga estudyante alang na sa inyong pagpatungha. Og masab ang Cebu Educational Supply alang sa mga ginikanan nga nangita og mga libro, notebooks, papel, lapis, gunting o tanang galamiton sa pagtungha. Hapit na magsugod ang Mayo, hapit na sa ting eskwela. So pang-adtoa ang alang sa mga presyo sa atong educational supplies nga kinahanglang o kanang maabot sa ato nga budget o sila pahaom sa bulsa. Ayaw na paglangan, hamugaway, air-conditioned o napuno sa daghanang stocks, makapili ka sa Cebu Educational Supply. Nakin sa dalan Ichabis, haduo lamang sa Maurici Outlet natong dakbayan sa Dipolog. Ay kalimot sa Maurici Educational Supply sa dalan Ichabis ning atong dakbayan sa Dipolog. Mao kana ang Cebu Educational Supply. So mao kini pipila ka mga nagpuliw sa atong panag-uban sa Tulmonon ang kapihan sa Dipolog. Live diri na sa Sunburst Fried Chicken sa ground floor, Hotel Camila, Dalan General Luna ni atong dakbayan sa Dipolog. Og usa sa atong mga bisita niya na aron kini introduce properly sa atong anchor ato nga itunol na ngadto sa ato nga host sa kapihan sa Dipolog nga si Edith Pahinti Tumong alang nas pagpaila sa atong bisita. Edith? Thank you so much. Edgar, palibra ko pareho ko tubag ana ga kay wa po niya gibutang iya ang kuan wa man na karga sa phone book gud nako ang iya ang kuan phone number no. Mutana gun sa frequency sa programa sa atong suki nga tigpaminaw siguro ni or viewer ba nato. So, thank you so much. I-press na ng green, okay? Thank you so much, no? Mao to atong mga commercials ang nagdala kinabuhi sa ato ang kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan. Og diri sa atong panel, kauban sab nato karon atong panelist ang board member sa Segundo Distrito sa Lalawigan Zamboanga del Norte, usa sa nagpuluyo kanunay sa atong kapihan sa Dipolog, ang regional chairman sa Board Members League of the Philippines, Board Member Ronilio Boyle. Good morning, sir, and welcome back to kapihan sa Dipolog. Naimutag dito sa atong bisita karong buntaga, Colonel Parcon, atong Chief of Police sa Dakbayan sa Dipolog, o ang atong kauban sa Prinsa o Konsyal sa Dakbayan sa Dipolog nga atong gipaabot. Before tayo proceed sa question proper, ugis ako sa atong halandang mayor sa Simbahan. Okay, go ahead. Si Mayor Sangay Boise sa pag-congratulate kay launching na sa ilang sports activities o mga aktibidades sa padong na sa fiesta sa Sindangan karong Mayo 1. Kagahapong adlaw doon na mga tournaments sa lawn tennis o ang inter-barangay officials basketball tournament nagsugod kagabi hangtod na ni mukulminate sa Mayo 1. So advance sa happy fiesta sa mga taga Sindanganon. Thank you so much, Board Member Ronilio Boyle. While waiting for our other guests, ato na i-acknowledge tiri ang paghiabot sa ato agyuning gituyo ginato ni pag-invite tiri sa atong kapihan sa Dipolog para usab nga ang atong mga katawhan ma-assured no nga we are living in a peaceful community, a happy community, and diri sa Dakbayan sa Dipolog malambuon kita kay ang ato ang kahapsay ug kalinaw ania atong natagamtaman kanunay sa atong Dakbayan sa Dipolog. So akong ipaila-ila diri sa kanunay ang ato ang Chief of Police sa atong Dakbayan sa Dipolog, si Chief of Police Juven Parcon.
nga ang yara barong wife, ma'am, hi to Ma'am Ladin Parcon, Police Superintendent Ladin Parcon sa Manila, nga naakaron sa live streaming nato. No, salamat kay ma'am sa pag-view nimo sa ato ang kapihan sa Dipolog karong buntaga. So, without much ado, I would like to turn over the microphone to our guest, Chief of Police Joven Parcon. Sir, good morning and welcome back to kapihan sa Dipolog. Yes, maraming salamat sa pagkakataong binigay niyo sa akin sa pag-imbita niyo ulit dito sa Kapihan sa Dipolog. Actually, this is my second time Yes, sir. to be here. Anyway, yung mga issue dito regarding peace and order and then about sa current situation natin dito sa Dipolog, ako po'y willing na sagutin po yung mga katanungan. Okay, thank you so much, sir. We'll go straight to the point while waiting for our other guest, Konsehal Cyril Ruiz. Sir, what is your latest program here in the city of Dipolog regarding crime prevention under your command? Yes, ito po, pinupursige po natin itong local anti-crime plan natin, yung LACAP. Ito po yung ini-encourage talaga ng ating higher-ups na sana ma-materialize itong LACAP natin. Kasi ito po, napapansin ninyo, sa bawat komunidad, sa bawat susyudad ay meron talaga mga existing crime, ano? So particular ito, dito tayo sa thief and robbery. So hindi natin talaga maiwasan. So ano yung mga preventive measures natin dito? Ito po yung i-recommend natin. Actually, yung proponent natin dito yung city government. Okay, will you please expound more on it? Kasi ang proponent is the local government of Dipolog City under the Mayor Evelyn Uy. So, meron ba kayong funding dyan galing sa LGU Dipolog? Yes, ito po yung programa natin. Ito yung pong project natin, project proposal, itong LACAP. Meron tayong mga recommended, may mga recommendation tayo about sa budgeting, and then ano yung mga program natin, ano po yung mga preventive measures natin, no? Paano natin mapababa yung mga kriminalidad dito sa Dipolog. So, more on particular kami sa robbery and theft. So, ito po yung may mga preventive measures tayo. Nakalagay dito yung community engagement. Pupuntahan natin yung mga barangays, mag-conduct tayo ng pulong-pulong. And then, secondly, yung police visibility natin, paigtingin natin yung police visibility para po ma-discourage yung mga mayroong mang masamang balaki na gumawa dito ng krimen dito sa Dipolog. And then, paigtingin din natin yung mga intelligence network natin. Tapos, ito nga, ang ginawa natin, isa sa malaking tulong dito sa Dipolog, itong creation natin ng SWAT team, no? Okay. So, itong SWAT team natin kasi ito yung mga anti-criminality campaign natin. Sila po yung frontliner natin dito. So, and then, yung immobilize natin yung mga barangay tanod natin as our force multiplier. Aside from mga barangay tanod natin, na-organize din tayo ng Barangay Intelligence Network or BIN, tinatawag natin. So, same sa mga nagko-coordinate din tayo sa other force multiplier natin. Aside from Barangay Tanods, meron tayong mga SKA, meron tayong David, Team David, meron din tayong other LGO, NGO, no? May mga non-government organization tayo na tumutulong sa atin para makakatulong sa atin sa pag-resolve dito sa kriminalidad dito sa Dipolog. Okay, thank you so much. Before we proceed, we'd like to acknowledge the presence of, Councilor Cyril Ruiz,
James Cyril Ruiz para ato yun gituyo nga mo partner ni ang Chief of Police o si Attorney Cyril Ruiz kay usama ni sila sa nagpasar og mga legislative enactments diha sa atong sangguniang panlungsod sa dakbayan sa Dipolog. Ako gadun ta tong gi-invite pod si Konsehal James Verduguez pero tuaman siya karon sa Manila. May gani kay nisanong sa atong invitation si Attorney James Cyril Ruiz. Good morning sir and welcome back to Kapihan sa Dipolog. Good morning, no? Sa ding balo ko nga wala si James Verduguez, niarigyo ko. Kaya ako may laing James sa ato ang konseho, no? Good morning sa atong mga suking tigpaminaw, nining kinaham nato nga programa sa radyo. Good morning sa ani atong mga kauban karon diri, no? Labi na gyud sa akong matod prami edit partner si Colonel Parcon. Okay, thank you so much. Before anything else, I would like to greet good morning to Ma'am Carol. Kay si Ma'am Carol Rabag yun yung nag-facilitate nako para makontak ka nako dayon, no? Thank you so much, Ma'am Carol, if you are listening right now. Dayon mo presenta sa ato ang pangutana ng ato kang Police Chief Joven Parcon. Board Member Burley. Good morning to Colonel Parcon. Sapat ba ang entire force for Dipolog City? Kasi parang may ratio yan, di ba? Each policeman for every so much 100 or 1,000 of residents. Directly to the point, ano? Actually, masasabi ko dito is yung police is not enough, no? Na talagang mapangalagaan yung seguridad ng bawat isa dito sa community ng Dipolog. Kasi isipin mo as of 2014 kuha natin yung population natin ngayon is almost 27,000, no? 27,000. Ang ano dito ang present police population sa Dipolog is 1:1,134 based sa data namin. And then, with one police per 121 square kilometer to cover. So, isipin mo yan kung, just imagine, napaka lawak ng responsibilidad ng isang police. Isipin mo, is 1:1,134 ang kanyang babantayan. Ang ideal ratio is 1:2. In urban areas like Dipolog City, dapat ang ratio dyan is 1:500. Okay, that pertains to regular force. Yes, regular force. Dahil sa Dipolog, may SKA, mayroon ding mga other para military that multiplies that will complement the force. So, siguro tamang-tama lang yan. Unless kung may mga additional requirements para ma-successful yung anti-crime activities ng ating police force dito. Kaya musay magsapin na itong tinagaw gani. So, I think Parcon can understand Cebuano. Oh. Okay, so we will do it in Bisaya, Tagalog, English, halo-halo. Kung gusto mo, pwede rin Latin, French, okay. Okay, friends. Friends. Okay, Edgar, go ahead please. Okay, thank you very much, Dit. Good morning once again, sir. Chief, welcome once again to Kapihan sa Dipolog. You did mention nga sa tao, medyo kulang tayo ngayon. Obvious naman na dumadami na yung population ng Dipolog City as the city grows. We have seen the creation of SWAT. So, meaning to say, sir, sa equipment din, kinukulang din tayo. Lalo na meron na tayong SWAT ngayon. Kailangan yan mga advanced equipment. Siguro, before nag-start yung SWAT natin, meron tayong proposed equipment, na specialized equipment talaga, intended for our SWAT. So, pinapos namin yan sa City of Dipolog. Siguro, on process yung, kasi hindi nang basta-basta kasi na, pag sabi mong ganong equipment is, nandun na kagad ang availability. So, under process yung equipment. So, later siguro dahan-dahan natin makompleto yung mga equipment na yun.
If you may, dili ko ni Konsyal, Okay, good go ahead. morning. Go ahead, Gar. Sa pamayag ni Chief Konsyal, unsa may ilakan karon sa syudad, labi na nga nakadaghan ta, kulang ta equipment, kulang tag mga tao, unsa may ilakan nga gihimo nini sa atong lokal nga gamanan sa Dipolog. Akong ipay-balog rin sa milabay nga simana doon na kita'y gipangamahanan nga resolution nga requesting for a joint executive legislative session. Galing alam ni Colonel Parcon na noong siguro mga a few months ago, meron din kaming ginawa na joint executive legislative session. Meron mga measures na pinag-discussan namin kung paano natin talaga mapanatili ang magandang peace and order sa Dipolog. So, ngayong Tuesday, this coming week, or next day, meron na namang joint executive legislative session for the purpose of trying again to discuss matters especially pertaining to recent developments in peace and order in Dipolog City. And then last week, meron din akong in-sponsor na resolution calling for the creation of an ad hoc task force, and then also requesting the mayor to consider the possibility of granting rewards to crime informants. I would like to make it clear kasi maraming mga issues na nag-spring up in connection with this proposal ko na merong task force. Sabi ni iba, do you not have confidence in the chief of police? I would like to state here categorically that I have full confidence in our police force under the leadership of Colonel Parcon. However, ito namang proposal na mag-create ng small group na para lang task force, the purpose of this is to just to assess, to evaluate, and then to probably give recommendations on how to further improve the performance of our police force. And ito namang creation ng task force is not really something which is unique. Kasi it has always been a good principle of police and civilian work pertaining to peace and order na meron talagang report, di ba? So, if ever we create an ad hoc task force, ito ay still to be supervised or under the aegis of the Peace and Order Council. We already have the Peace and Order Council. Kaya lang, the Peace and Order Council is a little large group, medyo unwieldy. Ang mga miyembro naman yan is busy. So, this ad hoc task force is just concentrated, focused on to reiterate, hindi to find fault sa ating police, kundi mag-evaluate lang kung there is still a need for improvement. In fact, ang ano ko, na in this task force, meron ding mga police, merong religious sector, probably merong sa business. And one other purpose of this task force is to apply the concept of target hardening. Kasi ang target hardening, alam ni Chief Parcon yan, is to make our business establishments, our people, less susceptible to crimes and criminals. Ngayon, kung yung Peace and Order Council, ang papagawain mo nitong target hardening, masyadong unwieldy. So, if we can create a smaller group under the supervision of the Peace and Order Council, mag-ano yan, pupunta sa mga business establishments, magtanong, meron ba kayong security officers? Do you have siguro sa mga large malls, do you have store detectives? Sa mga bangko, meron ba kayong security officers? This is target hardening. So this is one of the purpose for my proposal to create an ad hoc task force. Not to blame our police contingent now for any imagined lapses, kundi just to probably evaluate if there is a need for improvement, then we can recommend certain measures for improvement. Okay, follow-up, Gar? Follow-up questions? I happen to be the Vice Chairman of the Committee on Police Matters sa provincial level. Ang atong chairman si Honorable Julius Napigkit. Ang katanaw ni sa ilang mura ko man ni pare experimental basis sa inyong side, di ba? So kami po sa probinsya tanaw na ni kay we might as well adapt or nga mangita migpagi po nga ma-adapted na sa entire sa mga Dinote kay in a way ang city component city mo po sa province. Dayon, ako lang
I remember, di ba, doon na galing ito yung murag gihimo nga, mura ba to sa una ha, sa province nga mura og task force on anti-drugs, no? Oo, di ba? So, the concept is more or less similar probably to that, no? Na let us help each other. Kay doon naman ko mga batikos, bisa pag usaon o pagtrabaho sa pulis, nagi mga batikos. Dayon, mo ni ano, ang ako po nga, let us now apply the concept of good governance and transparency. Because this task force will now tell our people, muni among nakitaan, nga kinahanglan nga improve sa ato nga pagdumala sa peace and order. Kay, og di po ta mohimo ani, dakag batikos. So, aron lang yung ma-transparent ang atong gihimo pertaining to peace and order, we will have this ad hoc task force. And then they will come up with their ilang evaluation, ilang assessment, and this is not to reiterate anti-police because ang membro galing aning task force, ang recommend is also somebody from the police. Okay, thank you so much. Follow-up question coming from Edgar Sarangado. Okay, maraming salamat. Konsyal, dili ka may tabunin nga, murag, doon na overlapping sa functions or tawag nila nga, kanang, ang operation nga daghan na kaayo ang tao nga nag-operate, mas dali na lang hinuon, daghan ba, masamok mix of mga butang nga, mabulabog na hinuon. Okay, kini sab nga kining puntuha ilaning dimension, bakit kailangan ba man natin ng task force na meron tayong ISKA, meron team David? But then, yun namang ISKA, yung team David, and the force multipliers are actually implementors. They are implementors. Those who will come up with the idea, those who will come up with things to do, are the ones who are in the upper bracket. So, itong task force will just evaluate, recommend measures para ma-implement ng ating mga force multiplier. So, there is no duplication because itong mga force multipliers are assigned certain tasks which are totally different from the tasks to be performed by the members of the ad hoc task force if and when created. Okay, thank you so much. I would like to, okay, sige, Board Member Boyli. Kini medyo murag magkanlid tani kay mamong ginay observation sa dakbayan sa Dipolog. Ilaban nang gitawag og killings sa mga riding in tandems. Napupulan panultiyon nga kining krimen kuno nag-uban pulis sa development sa usa ka lugar. Og mag-develop ang usa ka lugar, magkataas pod ang mga crime incidents, which is true. Now, dili sa dakbayan sa Dipolog, pag yung naipatyon o naigipusil, mga dayog, agoy drugs na, agoy crime of passion, etc. Siyempre, ang pulis na agad sa mag-imbestigar man dayon. So, mura po naman na gitawag o coordination po sa mga civilian side. Kaya naman ko uban nga bisag nakita, hindi na yung kaklaro. Kaya hadlock po. So, unsa may appeal sa atong PNP, sa atong si Consial Cyril, siya mong chief sa ISKA, siya may dimanaka sa helm sa ISKA, I don't know, sa committee, o ikaw ba po sa police matters. So, unsay, kaya kinig yung usahay ng krimen, o dili, usay i-connect nila sa pamulitika. May mga oy mayor, sa may imong gihimuda, oy gobernador. Muna nga I don't know unsaon pagpaagi o pag-apis sa butang nato some unpleasant reaction sa atong mga citizenry. Okay, tubago na ni Konsehal James Ruiz. Yes, okay. Una, ako lang sigutan no kay usa sa akong resolution was really to request the mayor to consider the possibility of granting rewards to crime informants. Now, doon na daw yung punto yung murag batikos nga, mag-ano na naman tayo ng additional expense? No. Because even under the present, without any additional budget, the giving of rewards to informants are or is an allowable expense sa intelligence fund ag sa peace and
Peace and Order Fund. Kasi ang sa report naman ni Chief Parcon na one of the problems which they encountered is yung medyo kulang ng cooperation sa ating mga witnesses. Now, with the creation, if and when this task force will be created, isa sa kanilang function is to conduct a massive education campaign sa ating mga tao on crime prevention and awareness, and also to convince people to come up. Kasi yun naman mga tao ngayon, medyo siguro matakot sila. Because there is no concerted effort probably to tell them that they should cooperate, that nothing will happen to them. That is the reason why I came up with the suggestion to create the task force, because I mentioned earlier target hardening. One of the concepts of target hardening is to convince people to come up and tell what they saw, especially if they witness some crime. So, to reiterate, yung giving of rewards to crime informants and a massive educational campaign which will be undertaken under the aegis of the ad hoc task force on peace and order, if and when created by the city mayor of Dipolog. Okay, thank you so much. There's a text message here. Ako ni basahon, this is for Chief of Police Juven Parcon. Tulo ni ka issues ang iyang gi-raise. Gahapon ni niya gi-text nako. But anyway, murag doon na naman tayo preliminaries ganina si Chief Parcon, so ato ni siya na briefing na earlier. This pertains to the creation of SWAT. So the question number 1 is define the purpose of SWAT. Number 2, SWAT should not be deployed in traffic and should not be included in the requirement of quota in apprehending traffic violators. Number 3, what are your plans or strategies to solve criminalities in Dipolog City? So, tulo to ka question, Okay. sir. Okay. Hello. Yung creation ng SWAT natin dito, ang main talaga na objective natin is yung crime prevention, ano? Isa sa mga implementing arm nan in crime prevention. Kumbaga sa that is our backbone kasi yan talaga ang nagpapatrol always sa atin. Nakikita natin sa street natin, they are running around in the Dipolog. So they are considered as the backbone of the Dipolog PNP. Okay. So yung issue naman na dapat supposedly yung SWAT natin is yun ang main is yung ano niya, so yung prevention of crime lang. So yung hindi kasali sa traffic, ito kasi ang explanation niya. Explanation that may policy, may instruction. Sabi ko, isama ninyo kung magkanda kayo ng roving patrol, isama ninyo yung mga motorists na suspicious looking. Yung particular tayo sa riding in tandem, no? Riding in tandem, yung may helmet pa. So, yun ang pinaka-instruction ko. So, kung nagkakandak man sa traffic siguro, hindi naman siguro always na nagkakandak. Yun ang trabahoin na is nagkakandak ng traffic, no? Siguro random dahil meron silang i-intercept na siguro baka lumusot na riding in tandem, lumusot doon sa kwan, tapos tumawag sa kanila na lumusot yan yung riding in tandem, pakikandak ng traffic at ma-intercept nila. Follow-up question from text message just received now. Pwede ba daw nga manakop og traffic ang SWAT? Actually, Wala kayo masabti ning SWAT. yeah. Special weapons, auxiliary, No, especially special in weapons tactics. and tactics. Yeah. Okay. Palihog explain daw, sir. Yung kwan natin, ano, yung sinasabi nila, yung SWAT natin is yung sinasabi nila na nagkakandak ng traffic, by ano lang yan, by mera ano lang yan, by mera tawag yan, yung hindi ano ba, yung by mera Deputation. no, random. No? Hindi yan hindi nila main function nila yan. So normally they are police. So siguro ang ano nila diyan, ang panila diyan siguro, yun nga sinasabi ko kanina na nagkandak sila ng traffic to intercept someone. Kasi ang kwan diyan, halimbawa yung post natin is nakakandak ng checkpoint and then may lumusot
na riding in tandem, tatawag yan sa SWAT natin. O paki-intercept ng ganitong identification. So, yun na nagkakandak sila ng traffic. But they are not kuha na oras-oras na mamigay ng citation, magkandak sila ng traffic just for mamigay ng citation for those violators. Hindi. Ang ano ko lang, gaya sinabi ko kanina, yung pinaka-instruction ko is manita kayo doon sa mga suspicious locking. No, suspicious locking na riding in tandem. So kung by ordinary motorist natin diyan na sumasakay sa motor and then magkandak sa traffic tapos hulihin lang. So hindi yung trabaho nila. And also RISCA. Yung SCA, kuwan lang yan, that is supports lang yan sa PNP natin. Yun nga yung sinasabi natin, they're considered as force multiplier natin. Anong talaga yung may authority talaga na magkukandak ng traffic is yung police, PNP natin. Okay, thank you so much. I hope nga, dapat text, na-enlighten tong naminaw na to karon no. Pagutana o nagi ka ni Edgar Soronda. Go ahead, Edgar. Inline Japon, sir. Kasi mostly kasi, sir, sa ibang mga sila, kita nila yung SWAT talaga. Hindi on the daily basis nakikita nila. Special team kasi kayo responding on a very severe criminality. Dito lang natin nakita everyday ang SWAT. Kasi baka sa daily operation nila, tao lang sila napapagod din yun kung merong mga respond na talagang kakailangan sila, medyo exhausted na sila. Kaya yung sinabi nung kanya ipapadipay niya yung meaning ng SWAT kasi parang nakita ko ganun yung intention niya. Actually, Okay, yes. Board Member Boyli and then Consignal Cyril Ruiz. usually makita mong SWAT ug dunay mga krimen o red alert. Ug red alert. Mo na inobserbahan gyud nako no. Dili sa pag depensa sa PNP no. Kay nakita nako karon sa mga traffic kanang maghunong bitaw mga motor singles. Usually ang SCA na diha. Dahil nalay usa ka buok regular nga membro sa puwersa, usa or duha. Karon pero nabantayan ako sa bako nagipusila etc. na nangawat, nagi karnap etc. Gusto tayo nga makita nimo ang SWAT. Mo po ako obserbasyon. Ang ipasabot na itong SWAT kanang mag-atang sa checkpoint ka fully armed. Mo na member na sila sa SWAT. Naman sila uniform, di ba? SWAT, diri? Sila yung nakaprint sa uniform. SWAT ba na sila o dili? Yeah. Okay, Consignal Cyril Ruiz. Sige. Okay. Komentarya ko no kay kini kong SWAT tinuod man kini mo brainchild po ni sa ato ang Cebu Police ug ni Mayor Roy. Kay ang purpose sa SWAT, musabit na special weapons and tactics is it's supposed to be a reaction force against emergencies involving peace and order. So tinuod to na kidnapon diha na hostage ang SWAT dayon mo react. Bag-o na taon ni ato nga SWAT. Katong ingon yung sabi ni Chief naman na siguro merong mga incidents like merong carnapping. That's why ni-react ang SWAT and part of the reaction process is dito sila mo tabang ang saga checkpoint. Okay, nevertheless, kini maghatag og justification sa creation atong ingon nako nga ad hoc task force. Kay dito din atong hisgutan nga kana bang mga SWAT usahay nga mas misinterpret ng mga tao na bakit merong nagta-traffic na SWAT when in truth and in fact they are just reacting to suspected carnapping incident or any other suspected crime. So we can probably then request the Cebu Police na because of certain apprehensions sa public, will try to devise ways and means na hindi masyadong yung halata yung operation ng SWAT, especially in public, because it might unduly alarm the public. So we can discuss that. Kay kini kung SWAT bago pa man po nila tungkol sa Dipolog, di ba? So this is part of the learning process, no? Part of the learning process. But nevertheless, we have the Cebu Police and we can discuss this in the ad hoc task force. Kani iska. Now, you know, doon na tayo Joint Peace and Security Coordinating Council. Nag-memorandum of agreement yun ang city government o ang Armed Forces of the Philippines o ang atong nga police. That's the reason why the SCAs are participating in this kining mga checkpoints. But doon na gid po police kay
mo man na ilang they are og sitsipa, they are force multipliers, no? Dayon karong panahon nagon, although mingon ta nga dapat ka nang maiska in case na mga terrorist attacks, karong panahon na it's better to be vigilant. Labi na tong hitabo sa Zamboanga. Di ba? So, it's better to be vigilant na ang ato po nga mga iska under the armed forces of the Philippines, mutabang sa tong kapulisan, kay lagi, we never know what will happen. We never know nga, dili lamang kay ordinary crimes sa mga hitabo sa Dipolog, kung dili, katong crimes, kanang gitawag bitaw na ito og man-made or human-induced emergencies. Oh, so, pero usmuna ko nga, ang atong iska always works under the supervision of the police. O ang atong publiko, naamoy na perceive nga mga paglapas sa atong iska mga ilang mga kasaypanan, please tell us so that we can act appropriately. Okay, thank you so much, Konsehal James Cyril Ruiz. Colonel Parcon, anything you can add? Okay. So, doon naman ko yung nag-text din na po nga niingon sila nga kana ko ng pagkanda ko sa checkpoints ko no kay na misinterpreted lagi ni bahing sa SWAT no kay bago man kanina created ang signage sa checkpoint diri sa crossing for example dayon tuwa sila sa mga 2 blocks away ito katawadan si Konsyal 2 blocks away sila nanago ang mga police and then paglabay ana sa mga violators quote unquote ila na yung makuratan, yung dakop dayon. So, nangreklamo po ng mga violators, di po tama kuha nila, no? Kaya ilang po ng katungod. Ngano nga, layo na ko itong checkpoint ko nung signage, nga mo niyang checkpoint. O nga, nanago man itong mga pulis dito sa ng lain nga mga kanto, dayon pakalitan din sila og dakop. So, unsa ba imong ika-istorya ni Colonel Parcon, please? Kani manggod na sa observation namo no during conduct of checkpoint nakita no kaning signboard signboard ako magud kay ng signboard sa tunga sa atong dalan makita gani sa motorista na layo pa maghunong na so ang naisip ng pulis naisip namin na pulis sabi ko strategy siguro merong advance na police doon sa kabilang side, sa left side, merong advance na police doon sa right side. Para kung sakaling huminto, so there's something wrong with him. Kung baka merong tinatago. So kung wala ka naman kung sa iyo sa motorist, wala ka namang wala ka naman dapat ikatakot, bakit hindi ka dumiretso? Bakit anong takot mo sa checkpoint? No? Ayun ang natin. Sir, So, excuse me, sir. Kasi yung iba, takot talaga, lalo na kung walang helmet. No? So, it's a matter of a cat and mouse game, no? Between the police and the violators. So, admittedly, kamo no? Anak po no? Okay, sir. Po style nga, o tuwa dito ang checkpoint, magpabot na ba ang mga kasaypanan, mga 50 meters away. Maglingko dito. Pili mo lahos. May ba na bagyan ni mga tuwa, sus na nagpaabot na ni Kilos ang mawala ng checkpoint mo lahos. So, din ay nagpabuna na sa mangitag paagi ni atong pulis nga himo na po na iyong trabaho. Palit siya og isda. Pirit. Labi na ng pirit. Dali kayo mo daot. Huno na siya og alas 2 hapon. Nakay alas 6 man nawala tong checkpoint. Kaya may pagtigdubukas ang isda. Nahitabuan po na nago. Kaya ako usahay magdama kong 4 wheels. Usahay magsakay mangulos kong motor. Wa okay ba dahil way plaka? Muna nga ako ba pili ng bugog? May plaka ni. Bakay lang bugog apel. Pero actually na may gitawag og seniors brigade nga nila, meaning magdagan ka pagtagbuan na nito seniors na balik na po dayon mangitag paagi nga makalusot og asa nga di madakpan. Pero sakto po tong gisulti ni Chief Parcon nga wa gay sa lang hadlok man ka o complete yung papers nga hadlok man ka. Siguro basig anyway no, aside from gano'n bakit matatakot ka dumaan, pero sa amin naman sa pulis naman we are consider may mga human consideration naman tayo katulad ng binanggit ko yung kitang-kita mo naman na mag-asawa galing sa palengke may dala-dalang ulam o ano man dyan, bigas o ano man dyan na paninda, walang helmet, halimbawa walang plaka, alam mo naman yung taga-Dipolog, bakit pa huhuli mo? As a human consideration, pwede natin pagbigyan. Except lang, yung very strict lang kasi ako doon sa mga suspicious looking. Yun na talaga particular ako doon sa suspicious looking. Yun na sinasabi ko, kung mayroong complaint sa police ko,
na sige nagpataka-takag dakop o maghatag og kaning citation nga wala klaro nga nakiusap na nga yung tao na pwede ganito may emergency tapos hindi pa rin pagbigyan, so pwede silang tumawag sa akin directly. May mga number naman ako diyan sa checkpoint pwede nilang mag-dial sa hotline or meron akong number talaga directly sa kanila. Yun lang, very ano lang, human consideration pwede natin pagbigyan. Gaya ng board member Okay. Board member na walang plaka. Nakakahiya naman yung board member dinakip tapos walang plaka, di ba? Bad example. Inuslan ako. Yes, Edgar. Chief, meron ba tayong meron ba tayong fixed rules in the conduct of a checkpoint? Meron ba tayong fixed rules din in the conduct of checkpoint? Yes. Yeah, kasi meron kasing mga marami diyan na alam nila naka-experience ng mga training conducted by the police on conducting checkpoints. Ang una Maalam kasi sila. dyan, while conducting checkpoint, dapat in courteous manner. So dapat, complete uniform. Tapos, in your approach sa somebody, kailangan in courteous manner. Hindi pwedeng manghuli ka, tapos kunting sagot lang at mamamalo ka o manununtok ka, hindi pwede yan. So, yun nga, ako'y nananawagan sa mga ganong, kung meron sila mga complaints sa ganon sa pulis ko, they are directly, pumunta sila sa opisina ko at magsumbong para maksyonan natin. Kasi hindi ko tutolerate yung mga ganong mga actuation ng pulis ko. Yes, board member, pwede. Kining CCTV, usahan po sa mga crime deterrent, usahan po sa equipment nga makasulbad sa mga krimen nga captured lang sa CCTV. Now, kadumdum ko nga ang City SP, doon na to sila yung CCTV ordinance. Medyo naunto lang gamay, medyo na problema. Nagkaroon murag, nakibalo ko nga reintroduce na siya. So, most probably, ugmahay mo, madali na muna, aron ma-implementar yun yung CCTV. Kaya kadaghang mga kawat rin nga, una pa'y CCTV o katong mga riding in tandem o gawas lang mag-helmet. No? Pero at least naka-lead ang kulong sa motor, ang plate number na magani, bisag na yung lag, dali na alis na ng plate number, at least naka-guide. Na nakay sa hagdanan para sa pagsulbad, nakatikang nagkatulo o na ng CCTV. O nanay, ang atong CCTV ordinance, ato kini nga gitagaan yun og priority nga attention, galing sama si mong gingon, humana man ang tani, kung di pa, doon na may medyo nagsupak-supak na ato, no? Muna nga naantaba, naoktaba ang pag-approve na yun Apan, yes, ang sa karon expanded CCTV ordinance, among gibutang diha gyud ang especially on public places, no? Bisan pa man tuod og this entails a big budget because the city government is duty bound to provide CCTV units in public places. Aron gyud makita nato o kinsay naghimo og krimen. Although ang ato bitaw pong mabatian sa TV nga wise puning ubang kriminal tuay magdala og payong, magdala og magamit og kano aron di pod makitaan ang ilang naong sa CCTV. But nevertheless, dili nato ibilitol ang yung halaga ng CCTV camera para sa anti-crime drive natin. Okay, thank you so much. Before we proceed further, ato na tasa ni Edgar para sa atong commercial, sa atong papahulayon kadjat ang ato wala pa. Ang ato ang mga bisita haron pagkapihon nato. Okay, kaya salamat Bye-bye. dit. Ato sang pa-relax sa makadali ang ato mga bisita para sa ilaw sa mga coffee break, no? O madugangi sa kape. Ato sang ipasalamatan ng ato ng mga sponsors ato panaguban sa tulumanon ng kapihan sa Dipolo. Well, of course, ang ato ng official venue, ang Sunburst Fried Chicken, nga nimutang sa ground floor, Hotel Camila Building 1, Dipolog City, Dalan General Luna, alang sa inyong mga bisita nga inyong abi-abihon, labi na karon nga summer. That as Hotel Camila 1, this Dalan General Luna. Pagkaon di ka mabalaka kay niya ang Sunburst Fried Chicken. Doon na sa ground floor ng mga official venue sa kapihan sa Dipolog. Salamat ang nato ang Janos Marketing, ang paligaya ni ABC President Honorable Janos Yu sa Quezon Avenue, Dipolog City. Matawag sa telephone number 212-1148. Masab atong pasalamatan si Provincial Governor Honorable Roberto A. Uy sa Lalawigan, Zamboanga del Norte. Vice Governor Attorney Senin O. Angeles, nga Presiding Officer usab sa Guniang Palalawigan, Zamboanga del Norte. Pasalamat usab ngadto kang City Mayor Honorable Evelyn T. Uy sa Dipolog City. Kang Presiding Officer pro tempore sa Guniang Panlalawigan Honorable Julius C. Napigit sa Guniang Palalawigan, Zamboanga del Norte.
kang Board Member Honorable Romulo P. Soliva, Chairman Committee on Finance and Appropriations, ang guniang panlalawigan. Nga sab, pasalamat sa Dipolog City Friendly Mart alang sa inyong mga grocery needs. Kompleto, hamugaway, bugnaw ang dapit sa Dipolog Friendly Mart na matawag sa telephone number 212-2309. Nga sab, kang City Councilor Honorable Kini Valong sa Sangguniang Panlungsod Dipolog City. Pasalamat usab nga to kang Honorable City Councilor Attorney Junal Jojo Napigit Sangguniang Panlungsod Dipolog City. Kang Honorable City Councilor Attorney Jasmine Pinsoy, Sangguniang Panlungsod Dipolog City. Kang Attorney Kenneth P. Rosal, President Integrated Bar of the Philippines, Zamboanga del Norte Chapter, Legal Consultant Kapihan sa Dipolog. Nga sab, kang Mr. Muhammad Dazan Adjo, ang atong Provincial Agrarian Reform Project Officer 2 sa Department of Agrarian Reform, Santa Isabel, Dipolog City. Nga sab sa Rotary Club of the Dipolog, Service Above Self. Kang Honorable Board Member 2nd District Ronilo D. Lee, nga panelist sa kapihan sa Dipolog, o President sa Regional Board Members League of the Philippines. Nga sab, pasalamat kang Dipolog City Councilor Ruben B. Ligorio, Sangguniang Panlungsod Dipolog City, o panelist usab sa kapihan sa Dipolog. Dugang itong pasalamatan usab si City Councilor Honorable Attorney Raul Barbaso, Chairman sa Committee on Infrastructure sa Sangguniang Panlungsod Dipolog City. Ang Orosco Vision Care and Optical Clinic sa Dalan Katipunan. Nga sab, pasalamatan na to ang Junvic Tire Care Center sa Dalan Quezon alang sa mga dagkong ligid, motorsiklo, uban pang needs, battery dito sa Junvic Tire Care Center. Sa CL Fast Food at bang sa Merkado Publiko Rizal Avenue nitong dakbayan sa Dipolog na ilan na kanit Chinlam. Ang Dipolog Metro Shoppers ang dapit alang na sa mga high-end ng mga cellphones, Carbon Max and Spice brand nga inyong mapalit diya lamang sa Dipolog Metro Shoppers lang nakakaroon diha ang Titanium X, pinaka high-end nga titanium bag-o lamang naabot diya sa Dipolog Metro Shoppers. Si kanhi 2nd District Congressman Atty. Rosilier Matoy Barinaga nga karon din sa College of Law sa Rizal Memorial State University. Ang Dapitan Aquamarine Park inato lang restaurant alang sa lamiang seafoods ito sa Lakbayan sa Dapitan. Gloria D. Dapitan usab ang dapit alang sa tibok pamilya panahon nga mag-shopping ka, pagkaon o entertainment dito sa Lakbayan sa Dapitan. Og ang Fantasyland, the only theme park found in the whole of Mindanao and Visayas. Gipanayag ginumala ni kanhi Congressman Romeo Nonong Halos-Ros. Dadang tanang pamilya dito na sa Fantasyland. Og Gloria D. Dapitan. Pasalamatan na itong Rosken Law School na palay nalawat sa inyong mga kabataan alang sa unang ang sa ilaha nga ilahang pag-edukasyon. Kung kamo nangita og budget nga pension house, Pipix Pension House, the 5-star in accommodation and services of a pension house, balik kay Tultulon, Dalan General na Corner, Katipunan, na diha ang bag-o kayo green color Pipix Pension House din sa Dakbayan sa Dipolog. O ang Cebu Educational Supply alang na sa inyong mga educational needs sa inyong kabataan, notebook, papel, lapis, crayola, eraser, ug uban pa. Labi na nga doon na sabang tigtunga-tunga na ta sa summer. Hapit na sabang atong tuig tigtungha at pagpamalit sa lugar nga habog-gaway ang kanhi Cebu store nga karon Cebu Educational Supply, dako kay nga bookstore din sa educational supply needs ninyo diya na sa Cebu Educational Supply diya sa Dalan ni Chavez ni ngatong Dakbayan sa Dipolog. Tapad lamang sa Murishi outlet ang Cebu Educational Supply. Pasalamatan na to ang RMN Dipolog, ang duha ka mga Sibiana nini, ang IFM 94.1 ug ang DXDR 981 sa AM band nga simulcast o dungan nga nagsibya sa tulumanong kapihan sa Dipolog matag Domingo alas 9 ngadto sa alas 11 ug makita sa kita live pinagi sa tong streaming sa www.rmndipolog.webly.com. Basta Radio Tatak RMN ang paminawa. Balita kang Edith. Thank you so much, Edgar. Ikaduhang portion nino sa ato ang kapihan sa Dipolog. Naghidapos ng portion sa atong kapihan sa Dipolog. Kauban sa atong mga bisita diri karong buntaga, si Konsehal James Cyril Ruiz o si Dipolog City Chief of Police Joven Parcon. Pero before ta mo proceed sa ato ang discussion karong buntaga, ato nang tagaan og
pangayon og extra ning usa kay gakisi-kisi na kayo sige nagasinias. Extra sa ko, Ganina ra Roberto. kay si board member Boy Lido na nilain nga appointment no. Na may Go ahead, kalukan, go ahead. kalukan Okay. sa Sabuanga del Sur Eagles Club. Din ang Dipolog Eagles Club, ang atong presidente si Kiril Parcon gibitar nga Hostage pa man siya karon. Later on ba siya mo-join ninyo? Oh. Siya na mula hotay, siya mahapas na lang sa dito. So maguna mi kay doon naman koy invitasyon sa mga Dipolog Eagles Club. Eagles Club. Doon ay kalukan doon sa Sabuanga del Sur Eagles Club, gibitar ang Dipolog. So, sa Iloilo, anyway, this is not only last nga ma-interview na to sa Karen Falcon, na may mga umaabot nga mga panahon. May magitong naagyon tibok oras, niya siya may na-hostage karon. O si Konsyal Sari Luis, na sila na lang ang mupadalit. So, dispensa sa dahil salamat. Okay, thank you so much, Board Member Ronilio Boyle, no? So, happy trip o kuan, safe travel. Mintras ang ilang presidente sa Eagles nga atong gi-hostage dire, ang kapin sa Dipolog ra mo mang hostage og chief of police. Asa mo ana? Smiling pa siya gi-hostage. Okay, so before we proceed, tanawa ni siya og gapaso-paso ng kamera. Okay, before we proceed no, ato yung pasalamatan dire ang ato ang mga kauban dire sa buhat, si Edgar sa Kanunay, si Tax og si Silbert og si Danny dito sa atong istasyon. So, na ako diri ko digo pinal para updates ni no. Ato gining special nga pangayo nga update ni Chief of Police Joven Parcon kay mo good ni tigaw sa atong dakbayan sa Dipolog karong bag-o lamang no. Adili lang karong bago kundi in a few months time man sure to no do na po usa ka tuig na ani hapit. Muna ato gitawag nga unsolved crimes pero do na iba na di ay ni ani nga nangasulbad. Kabalo ko daghan kay nga monitor karon ilabi na tong nihangyo nato nga pamilya ini ni ang nahitabo nga mga krimen sa dakbayan sa Dipolog nagmonitor karong butaga so paminawa lang ninyo kung unsa ang updates ni ini nga mga crimes no. So, niya diri atong listahan, no? Si Chief Parcon na lang ani mo mubasa o mo explain. Go ahead, sir. Okay, number one ani sa kaso ni ni Dalma, the shooting incident, that was happened in front of the Diri, doon aning Camila, diri. Camila, Doon sa Capitol. So kaning kaso ni Kwan, yung late Dalman is under follow-up investigation. We are waiting for the result of the crime lab. Kasi yun mga aside from the testament o yung testimony of the witnesses, kailangan natin pa itong mga circumstantial evidence. So ika nga sa batas natin kung meron tayong hawak na mga two or more circumstantial evidence is enough na natin ma-file yung kaso. So anyway, tinitingnan natin ito yung mga previous activities itong si late Dalman para makorroborate natin yung mga testimony ng mga witnesses and then plus yung mga circumstantial evidence na na-recover natin sa crime scene. So, don't worry sa family. We are assured, no? Sa buong pwersa ng police ay hindi po kami natutulog habang hindi natin ma-resolve itong mga shooting incident dito sa Dipolog. Okay, next, sir. So, itong kay Hamorol naman, tinitingnan natin dito, no? Kaya wala tayong witness dito. Walang maglakas loob na magbigay ng kanyang testimony. So umaasa dito, inimbestigahan natin dito yung mga previous activities din ni Konsehal Hamorol. Kung na-remember ninyo is may binaril din dito sa may malapit sa Internet Cafe. So pinagtampi-tampi namin yung mga statement itong certain rehensya ay parang masasabi natin na closed friend nitong si Hamorol. So titingnan natin kung ano yung bakit nagiging close sila, ano yung mga previous activities nila na may connection doon sa binaril dito sa dito sa Internet Cafe. So under follow-up investigation pa rin itong kaso ni Hamorol at saka yung itong sa rehensya. So ito naman yung sa Igot, yung Salim, yung if you remember na merong shootout doon, no? Kasi itong si Sir Tindondon Batingal
ito kasama niya ito si Lim, no? Actually si Lim sumama lang ito, pero wala siyang alam kung ano activities itong ni Dondon, ano? Itong Dondon Batingal, ito yung primary suspect natin dito sa strapping incident sa bahay ng ating pulis ni Matinong. So, pinailan natin ang kaso. Marami tayong witnesses na nag-testify na talagang itong si Dondon Batingal, ito talaga ang utak na gumawa dito sa. Hindi involved din itong Dondon Batingal, no? Late Dondon Batingal dito sa mga patayan dito sa Dipolog. So, grupo ito. So, dahil doon sa na-resolve natin doon sa mga witnesses natin, sa mga testimony ng witnesses, na-resolve natin ang other shooting incident dito, which is involving itong grupo ng Dondon Batingal. So, walang ito, consider as solved na itong kaso ng Igot, yung shootout. So, ito naman yung sa Galas Beach, ano, if you remember, na mayroong sinaksak doon na anak ng pulis na certain yun, na-identify natin later on, yung victim ay si Ivan Malinaw. Actually, na-file natin yung kaso. Ang lahat ng suspect ay identify natin lahat ng suspect. Identify natin lahat ng suspect. Ito, parang parang tripping mood lang nila itong nangyari ito. Walang kamuang-muang itong si Ivan na tinawagan ng girlfriend, pinapunta doon sa isang lugar para lang saksakin. So, kawawa, ano? Pero na-resolve natin ito through sa witnesses ng girlfriend niya. No? So, na-file na natin yung kaso. It's not a crime of passion. Crime of passion. Crime of passion, parang nagsiselos, tapos parang binargin itong si Ivan. No? So, 'yon ang pinaka Oh. So, consider as cleared itong kaso na to, no? Cleared. Wala tayong kasi dinirect filing natin yung kaso. So, consider as cleared. So, later on siguro may warrant of arrest natin at mahuli yung mga suspect, so consider as solved. So, madaling salita, cleared na tong kaso na to, mayroon na tayong pinailan na kaso. Okay, next, sir. Ito sa Santa Isabel kay Mosqueda, ano? Mosqueda. Ito kay Mosqueda is under follow-up investigation pa rin. Kasi kung na-remember natin itong si Mosqueda, inustudyohan din natin, no? Pinag-aralan din natin yung mga previous activities niya. Kasi malilink lang kasi natin yung mga kung anong motive, no? Yung motibo, pag alam natin kung anong mga previous activities ng isang tao. Correct. No? Katulad dito kay yung binaril sa Kwan. Yung binaril dito sa pinakadulo ng boulevard, ano? Pinakadulo ng boulevard, inabangan sa doon habang nagja-jogging si Villalos at binaril ng 2 tao. For filing ang kaso, meron na tayong suspect. Oh, dahil sa mga circumstantial evidence at sa mga testimony ng witness, we are able to identify the suspect. So, for filing na itong kaso ni Villalon, no? So, Next. Long list yan eh. yung sa Exquisite Tunnel, ito hinintay natin. Ang ginawa Yung mining. yung sa tunnel gang, yung sa tunnel gang. Exquisite, Ito kasi hinintay natin yung kasi ito ang sinasabi ko, malaking tulong talagang CCTV kasi through CCTV sa other establishment, nakakuha tayo ng profile ng tao, ng suspect. So ito, pinasa namin doon sa other PNP natin, no? Sa nearby cities natin na biktima rito mga tunnel. So kung mag-jibe o mag-jibe yung mga personalidad na mga tao na yan, pailan natin ang kaso. So, pwede natin pailan ng kaso. So, hinintay natin yung feedback ng Intel family natin sa other nearby cities na nabiktima itong ganitong modus din na dumadaan sa kanal at naghuhukay. So, kung ma-identify sa kanilang photo gallery na ganung mga tao, so pwede natin filean ng kaso. Sir, yung mga suspect doon, mga minors ba yun? Kasi nagtatanil mga minors. Kasi ito, mga umbaga sa is talagang napaka-well trained nila. Isipin mo may mga portable oxygen tank. No, para hindi sila masuffocate doon sa isipin mo for almost 200 meters away from yung pinagtitirahan nila, inikot nila.
So, yun ang mga kon ito, mga well-trained So, may mga experience na to siguro mga ito. So, malamang mga hindi malayo ng mga minors ito. Next on the list. I think yung LBC ito nga. Oh, Actually, pangatlong, ano yun, ang LBC kasi, pagkakataon yung LBC, yung LBC, so, yata yun. hindi kami nakulang sa paalala sa kanila. No, hindi kami nakulang sa paalala sa kanila. Yung palagi namin pinupuntahan, target kayo ng ganyan. So, hindi ko alam kung anong mga preventive measures nila sa establishment para lang ma-preempt yung ma-preempt yung ganong insidente. So, I don't know. Pero sa amin, kaya nga, hindi naman oras-oras, although, winarningan namin, meron pa rin kaming pulis na umiikot-ikot yan. Tiniming lang talaga na walang pulis at umuulan at pinasok yung So, dapat sa kanila ang kwan natin is dapat sa kanila na yung concern about sa security. Parang may suspicion na inside job na yata kasi So, 3 hindi times ko- na yung LBC dyan eh. Siguro hindi siguro. Ang kwan ko lang is kulang lang sila talaga sa measures. Dapat ang security measures nila napakaluwag kasi isipin mo pag mag-deposit ka ng pera, pag magpadala ka ng pera, walang harang yung pwedeng damputin mo kagad yung pera, walang security guard. So why is it na Walang CCTV. bakit mag-hire sila ng security para ma-discourage man lang yung yung gagawa sana ng kalukuhan. O hindi gani o may harang man lang katulad sa other establishment diyan na hindi mo basta-basta na yung binigay mo pera is makuha mo ulit dahil may harang. So ganun sana yung physical security, no? Physical security. So hindi kami nagkulang sa palaala sa kanila. So siguro meron sila sa kanila, sa part nila meron silang pagkukulang. At saka yung ano pa dyan, lending. Yung sa lending. Yung lending, napailan na natin ito, consider as solved na yan. Kasi napailan natin na kaso, nahuli natin yung tao. Solved na yan. Yung sa lending, at saka dito sa yung papuntang Miputak, yung lugar ng Miputak. Hindi, yung isang isang enterprises dyan. At saka yung sa Coca-Cola, consider as solved na yun, napailan natin ang kaso yun. Isang tao lang gumawa nun at nahuli natin. Hindi taga rito. Hindi taga rito. Okay, thank you so much ha. Para sa mga pamilya to nga concern no, nga nag-request na to nga i-update ang mga crimes nga considered nila unsolved daw pero karon kay na-enlightened na ta sa gipamahayag karon sa atong Chief of Police, they are doing at best their work no nga ma-solve gyud ang mga criminalities diri sa atong dakbayan sa Dipolog. So we would like to also to appreciate the efforts and works of our policemen kay di ba na basta-basta lang nimo nga may inana gyud ang mga police o dili mo responder ito mga inana bitaw so kinahanglan nga naa gyud poy coordination coming from the civilians. Kadjut lang gar, before your question gar ha, kadjut lang ha. Atong pangayon og reaction ato si Konsihal James Cyril Ruiz katong tanan nga updates ni Chief of Police Joven Parcon as legislator of the city, are you satisfied with the work of the policemen or kanana ang satisfied mo pero gusto pa ninyo nga ma-improve ang services sa atong policemen dire kay it goes together manggod hand in hand. Actually, ang katong gi-report karon ni Chief Parcon, iyan na sabto nga gihatag diri namo. Galing ato naman galing puning gi-release sa media mga a few weeks ago katong ilang accomplishment sa katong kisag ipangpailan og kaso. So overall satisfied ta sa performance pero kay di maguna to ang uban ko gawa kay balo maingon dayon nga unsa may gihimo na gihimo pero sa good pod kay balo man ta nga di po pwede nga ang tanan imong itog ang Diyos publiko kay it will prejudice the investigation. Pero kami nga naara po siya atong matawag nga naa diha sa piri-piri sa kining gihimos police na ibalo may unsay nahitabo pero lisod yon papan bisan pa ni ana mo manggaling na sa ato pa nga og ang mga tao mahibulong adunay apprehension sa ato pa kulang tagamay tingali og transparency o magaling na nga nagsuggest ko creation anang ad hoc task force kay usa sa trabaho ana is
matagaan og transparency aron ang atong mga tawo dili sila mabalaka nga di ay walay gihimo ang atong pulis. Usa pa pod akong sumbalikan na po ni paghisgot ang amo anang usa nga kanang yung target hardening nga crime prevention and awareness mo ni usa ka tahas anang ato unya nga grupo kay naisgutan bitaw ninyo nga pareha ng LBC nga kapila naman na sila gitulis wala sila target hardening measures mo magaling na nga kinahanglan gyud nga although natay pulis nga andam og tagana nga moresponde sa bisag unsang kriminalidad apan ang mga tao usab kinahanglan gyud nga magmatkon because crime prevention and awareness is also an obligation of members of the community dili lang sa mga pulis kay doon naman ganay civilian police cooperation in dealing with crimes muna kasulti nga kami sa konseho nebula mi usay binuhatan ni Chief Percon papan bisan pagaling ana amo gid siyang ipangayo ang report kanang katuya galing ipangsulti karon na ato sa iyang report nga submitted to the sanggunang pangusod ug mo kanay amo unya nga that is what we are going to discuss during our joint executive legislative session aron ma-evaluate nato assess kung unsa pagyoy katong ingon ni Modet nga while we are satisfied so far with the performance of Colonel Parcon, we would like to improve further the peace and order conditions in our city, improve further the services of our PNP to the satisfaction of all people in the community kay bisan pag unsa atong gihimo na magipoy uban nga mo reklamo muna nga we would like the activities also of the police to be transparent apan dili pud ingon nga transparent nga maapektahan ang ongoing investigation. Okay, thank you so much. Konsehal James Irene Luis, pangutana gikan ni Edgar. Go ahead, Gar. Thank you, Dili ko ni Chief Parcon, sir. Doon sa mga crimes ng shooting at saka killing, sir, mayroong mga haka-haka dyan, reaction ng community na a vigilante group is operating in Dipolog. Kasi ang style daw, nagbigay muna ng mga warnings before the crime. So it's a vigilante style daw yung style. Okay, before you answer that question, sir, follow up po tayo, mga ipag-reaction dayon pag humani Konsehal James Irene Luis, kay related to that, gikan sa masa, labi na sa mga driver sa Balhabal, ningon nga, kani ko ng vigilante group, pakawala daw na sa city government, kang Mayor Evelyn Oy. So, muna yung importante ni, kay maot na ko kayo ng daghang kay mga perception niya, mga maot, mga perception, maot kayo para sa atong dakbayan, na nag-portray ang image dili nga peace and peaceful ang atong community, no? So ato na po mali how to maghatag og mga warning okay. So tubago na ni Chief Joven Parcon under reaction por gikan sa ato ang konsehal. Go ahead, sir. Okay, una-una, no? As a part of the PNP, no, Dipolog PNP, dinidiscourage ko yung sinasabi nilang vigilant, yung vigilante na sinasabi nila. Yung siguro, before mag-execute sila ng shooting, meron silang words na iniwan or after ng shooting meron sa words siguro para lang iligaw yung investigation natin kasi may marinig man niya na nagsabi ito ganito so yung focus ng police is mahati. So siguro isa lang sa mga pamamaraan nila na iligaw yung investigation. So dito sa Dipolog walang dito. Kaya nga ini-establish agad natin yung motive para ma-identify natin kung ano talaga yung motive at saka ano yung mga cause root talaga bakit binaril yung isang tao. So yun nga yung kuha natin dinidiscourage talaga natin niya wala na vigilante dito wala dinideny ko yan na walang vigilante dito sa vigilante dito sa Dipolog. Yeah. Thank you so much, Colonel Joven Parcon. Dito sa ato ang konsehal sa Dakwes Dipolog. Kay naamang ko na yung mga inaana, no? So, dili siguro yung nga politically motivated, pero sometimes, yun, mayroon magpupo dayon nga, labi na drug cases, good kunuhay to. Mayroon dayon nga, ituyo na vigilante rin sa Dakwes Dipolog, kay kanang ipang pusilya, mga, nailhan man na nga related sa mga drugs ang ilaang crimes mo nang gibirahan na sila. Okay. So, Konsehal James Irene Luis, once and for all,
tinuod bang na vigilante group ang dakbayan sa Dipolog nga sanction by the city government of Dipolog, although katawanan nga serious gid po ni, Sige, okay. ilalom sa pamunuan ni Mayor Evelyn Oy. Okay. Yeah. Ang sa every sa city government, kang mayor wala gini vigilante group. Muto ba po kayong tawon mo ha? Si Mayor Evelyn o si Norberto, mutulorit ang vigilante group. Si Chief Parcon mo, mutulorit ang vigilante group. Apan, kini yung grupo, o sa pikas nga grupo, dili tawag vigilante, but enforcer group. Enforcer group. Sa, kabalo man ka ato bitang, dili ko mag-ingon ha, na kanang na ang mga panghitabo diri tanan drug related. Pero hibalo ta, bisag sa Colombia, kartel, na nag-away sila. Doon na sila enforcer group. Na magaling to doon nag-ingon nga basin og tungod sa atong papaningkamot nga maminusan yun kining mga illegal drug activities sa Dipolog, mo tingali ang uban di nakarimit. Muna na nga gipangpusil sa ilang enforcer group kay di nakarimit. Sir, excuse me, before you proceed, will you please define what do you mean by enforcer group Enforcer sa as against the vigilante group? enforcer sa kanang na ang namaligya og mga drugs kay og sindikato na doon na sila enforcer group nga kinahanglan ang ilang those involved in that illegal Sila activity. assassin. Kinahanglan Within nga the organization. kinahanglan nga mutuman ka sa ilang mga disiplina. Kay kung di ka mutuman, mo day na nga tamhangan ka. That is the enforcer group. I am not saying nga katuing tao nga naha-involve aning ato mga patay-patay dila na natong sa mga pamilya nga akong ingon nga kanang tuang medyo natamhangan involved sa drugs. No. What I'm saying is doon ay uban manggod gyud po nga si Edith nag-ingon nga kanang di ba katubang ingon bitaw nimo nga doon na manggod sultis mga tao nga basig involved sa drugs. So kanang ingon nimo nga basin og involved sa drugs, posible gyud na nga enforcer group na sa ato po nga mga drug groups. Ang sa amo wala gyud usa po'y makuha namo. Una, og si Mayor Oy og si Berto Oy na pagka religyoso ka ana motuloy na sila. Og sa amo pong grupo po diri sa Team David, unsa po ang makuha nga hibalo man may nga bisag mo sa metabo ari kami day mo pasangilan, kami mo basolon na og impa nila nga og ikaw hibalo na ka nga gidaot ta mo pag-ayo gibantayan mo pag-ayo himuon pa kaani mo na ang kanang butanga dili mi ana dayon nga naman pong hibalo man mi nga niya man si chief na may atong chief police nga kugi kayo galing niingon man siya nga ang kanang karong mga napahitabo diri ila naman ang gisulbad na ay mga ongoing investigation there is no reason for any group diri sa moa nga muhimo kami ni ana pero usbon ko nga there are two sides to it koen kato ingon akong enforcer group posible gito nga ang enforcer group way gahimo dili kami apan kami dayon taon diri sa side sa atong city government maoy mapasangilan. Okay, thank you so much. Confirmation coming from our Chief of Police. In support. In support kang Konsyal James Cyril Ruiz. Naaba dyan enforcer group ang organization nga nag-deal og illegal drugs. Alam mo kasi in support sa statement ni Sir Ruiz. Alam mo kasi I am almost masasabi na 13 years in service. Halos nasa drugs ako eh. Nasa drugs yung so experience-wise, yung isang organization ng drugs is kompleto yan. Yeah. May kompleto yan. Meron silang big boss, meron silang financier, meron silang enforcer. Ang sinasabi enforcer yon, meron silang liquidators. Kung sakaling, alimbawa, kasi yung mga yung grupo na yan, yung alimbawa sa drug, organization, ang kumbaga sa nila is business kasi yan eh. So kung hindi ka mag-comply doon sa kanila, parang that is the time. Ito, sintensyahan na nito dahil hindi tumupad ito sa usapan. Malaki ang nawala sa atin dahil itong tao na to hindi tumupad sa usapan. So, isa sa mga natin. So, kaya nga, more sa investigation natin is, kailangan talaga is ma-establish yung motibo para madali natin masolve ang krimen. Okay, sir. In relation to that, kasi yung previously, I think it was first week of April, yung PDEA nandito. Okay, so si PDEA agent Bu, saka yung si Chick. Okay, point blank, tinanong namin dito sa Kapihan sa Dipolog, kasi sila rin nagiging suspect sa patayan dito sa drugs sa Dipolog. Kasi sabi nung iba, mayroong mga hakaka din na, and it is very valid observation na baka PDEA rin ang nagpapatay dyan sa mga, yung mga suspected illegal drug dealers para
wala na silang kaso. Wala na sila, okay na yung accomplishment nila. And categorically, he denied it na wala kaming ginagawa na ganyan kasi we consider that not as an accomplishment by killing a person who is involved in illegal drugs. So, coming from you also, as the Chief of Police of Dipolog, meron ba talagang organized crimes dito existing sa ating dakbayan sa Dipolog ngayon na dealing in illegal drugs? Dito sa Dipolog, wala akong nakikita dito na organized. Yun nga yung sa in terms of illegal drugs, maybe came from other the nearby municipality or other Transit nearby point. Yep. Oo. So alam mo no, dito no, ikumpara ko lang yung nung araw na assign ako sa Maynila as drug operator. Alam mo araw-araw may patayan doon. So may patayan doon, even police pinapatay. Pinapatay yung police doon dahil sa drugs. So dito sa atin yun nga yung dito sa atin kumpara natin is mas less tayo dito sa shooting incident. In fact, as a whole sa Buanga Peninsula, based on our record, ang number 1 is Zamboanga City. Yung pangalawa is yung Sibugay. Pangatlo is yung Zamboanga del Sur. Pang-apat tayo dito. So 5 lang naman yung 5 lang naman yung yung so, Isabela yung pinaka-less sa So, kumbaga saan ikumpara natin, may less tayo sa shooting incident dito. Yeah, okay. So, do you coordinate well with the PDEA in handling drug cases here in Dipolog City? How is your coordination with the PDEA? Yes, very close yung coordination namin sa PDEA kasi base doon sa policy and then sa rules sa IIR o sa implementing rules and regulation, dapat kung mag-operate yung police, dapat is merong coordination, proper coordination talaga sa PDEA. So hindi pwedeng mag-operate yung police na sila lang, dapat may kasamang PDEA. Okay, before we proceed, good morning, good afternoon, good evening to Mr. Vicente Changson of New Jersey, USA. Sabi niya dito, congrats to Kapihan today. Special mention to Attorney Ruiz, participation in the name of the City Council. Regards. Thank you, sir, for trusting in us sa Kapihan sa Dipolog Worldwide. Ato ang edisyon sa Kapihan sa Dipolog. Okay, so back to our discussion, Chief Joven Parcon. Yung mga criminalities dito sa dakbayan sa Dipolog, will consider it as less, sabi mo nga lesser kasi like in urban compared to other urban cities. Pero but then again, talagang gusto natin na ma-eradicate totally, zero talaga. Like what Consihal James Ruiz said. Kasi kung merong mga negative na events, yung mga criminalities, mga big time criminalities na nangyayari dito sa dakbayan sa Dipolog, it will make a negative tama yan. setback dito sa ating dakbayan sa Dipolog, and Right, it will tama affect the performance of the police. Yes, tama yan. In fact, sa totoo lang, gustong-gusto nga ng pulis is talagang zero criminality tayo para makakatulog ng mahimbing naman yung pulis. Isipin mo dito kumpara sa dito nga kinukumpara ko yung Dipolog sa minsan sa isang linggo zero blatter tayo. Zero blatter tayo. Kaya nga kung minsan kinakantsawan niyo tayo ng jammer. Sabi niya, mingaw-mingaw. Kung minsan sa radio, maririnig mo yan. Wala, mingaw daw, di ba? Minsan maririnig mo ang jamming dyan. Yan, ang jammer dito natin sa radio. For almost kung tahimik yung Dipolog, sinasabi niyang mingaw-mingaw. So, nang ibig sabihin niya na, gusto ba? So, yan ang, I'm very proud to say na yung Dipolog is very peaceful. Dahil minsan nga, sinasabi ko sa inyo, within a week, wala talagang krimen na nangyayari dito sa Dipolog. Ayun nga, sinasabi ko, yung mga ganong kriminalidad, talagang pasulpot-sulpot, hindi yan pasulpot-sulpot lang, kuminsan masalisihan tayo, pero not
hindi ibig sabihin na kwan is nagpapababaya kami. Ginagawa namin lahat ang buong makakaya namin para ma-prevent natin yung mga kung anong klaseng kriminalidad dito na nag-exist dito sa Dipolog. Okay, anything you can add, Attorney James Cyril Luis? At tinuod yun na, kay galing kanang muadto ta sa lain nga lugar, sama karong bago lang dito ko sa Zamboanga City. Pag abrin nimo sa ilahang television, naghangya po nga mo dayon crimes dayon ang ilang isgutan. Muna nga mayon ko nga okay ra sa Dipolog bisan tuog naara po manghitabo kay ikumpara nimo sa ubang lugar sa masigingon ni chief, lesser nga ato drink incidence of crime. Apan di na magpasabot nga magpakabaya, dili ta magpakabana. Kinahanglan yon nga atong i-improve further pag yon ang already sterling or very stable peace and order conditions sa Dipolog hangtod nga atong ma-attain katong ingon ni chief nga zero crime rate. That is our vision and aspiration. Muna nga ato magtinabangay gyud kami sa sa City Government of Dipolog, Executive Branch ubos ni Mayor Uy ug sa among Legislative Branch ang SP usbon ko karong malabot semana galing akong gipangutana si Chief kadawat na ba sa invitation insang wala pa pud kuno apan mingon siya nga mularga man siya pagbalik na lang kuno niya ako tong pabalon sila dito nga dili sa kay mura og mularga pa kuno si Chief for a very important reason. But nevertheless, we can assure you, my friends, nga amo yung paningkamutan nga magtinabangag yun ang ang kapulisan o ang atong City Government of Dipolog. Kaya lagi og na may tabudri, di man lamang ang pulis ang basulon usab ang ato magyong City Government. O dili galing kay basulon ng mayor, hasta po ang sangguniang panglalawi, panglungsod. Di na ko miyembro, mahapil usab pagbasol. Muna maningkamot kita na zero crime incident o we will always be able to maintain the very good peace and order condition in Dipolog City. Okay, good morning to Darlene Cardino, Ma'am Darlene Cardino, o si Thelma Godito Reyes, Reyes Godito. Good morning, nagkuhan sila karon view. Okay, Edgar, ipapangutana please. Okay, Jeff ko ni Konsyal. Konsyal, unsa man online or on the pipeline na nga mga logistics para sa atong kapulisan sa Dipolog. Sabi po kumutubag ang kay murag unsa man ni sa si Vic good evening dat tingali no og si Darlene sab kini si Darlene kaila kay kuani kay ako ganyan ning kiduyugan sa kasal no anak ni Mayor Cardino og si Telma Ahmad Esteban to nasa abroad Tana dagway. or local lang ang Telma si Telma dito ato manang miyembro sa media unsa to ibang kuan Unsa bay nasa pipeline karon nga mga logistics nga para sa atong kapulisan? Katong giingon ni Chief nga mga equipment sa atong SWAT kana that is in the pipeline no. Mo magaling na nga karon sa amo ang Joint Executive Legislative Session ako ginang i-remind na pod ang atong mayor na kinahanglan gyud na ato nga paliton kanang ilang equipment sa SWAT o gawas niya na kanang uban patingali nga mga gikinahanglan sa pulis ato gina nga kamutan nga matagaan sila bisan tuod og naibalo mangitaan ning gobyerno doon may mga limitations in terms of financial constraints but I'm very sure that the Honorable City Mayor of Dipolog, the present administration of the City Government of Dipolog is very much willing to provide our police force with equipment which they could not secure from the PNP og naana ang listahan na naman mo ato lang yun ang paningkamutan nga ato kana nga ma-provide kanila kay lagi magsigit tag batik ko sa pulis unya wa pud tawo sila himan kay kanang himan importante man gina galing kana atong SWAT kinahanglan na sila mga night vision goggles yung na sila sniper rifle unsa pa diha mga kini bulletproof vest mo magaling na naminaw karon diha sa gawas Amerika kung doon na mo diha mahimo nga mo donate nga mo may equipment sa atong kapulisan no kay diha na sayo naman i-procure og mga night vision goggles sayo i-procure og kining mga bulletproof vest tingali mga gas mask no so og naay katabang amo gyud tingali na bisan tuod og si Chief naminaw ra man pod pero hibalo ko nga malipay sa kun doon na pod mga donation nga moabot. Okay, dedicated to kang Mr. Vicente Changson, ang friend ni Attorney Cyril Ruiz sa New Jersey, USA. Okay, pangutana nato ni Colonel Parcon kanang sir,
kumusta ang ato ang police force under your command? Anang unsa may imong disciplinary action bahin sa mga rotten eggs within your command na panalitan doon ay police diha nga involved in illegal drugs kay siyempre inigrade ana sa PDEA, combined forces PDEA ug sa police. Unya pag abot dito ang reklamo sa PDEA nawala na kay doon na negative kay ang usa day dito nga gideputize nga police na aman po day appeal man po day no na day connection mga na bitaw mga senaryo rin like kana na ang mag-checkpoint nga dili mo hatag og kanang unsay ngalan na citation ticket kay gibulsa di ay kay tagay lang ta diha og kuan kay magbahin mi para uhaw na bitaw nga labi na og dili pa gyud mag-uniform nga police din mag-checkpoint kay wala ra pa po signpost no so inana bitaw nga mga things nga angayan pod o katong nga abusive nga mga policemen nga kusog kayo mangharas mang-terrorize og mga civilians so unsay imong mga disciplinary action with regards to this erring policemen? Meron nga tayong kasabihan, ika nga, if there is no complaint, there is no case. Correct. So, kailangan ko is yung cooperation ng kung sino may nagreklamo is pumunta sa akin directly sa opisina at para mabigyan natin ng disciplinary sanction yung police natin. Ako, meron akong authority na mag-suspend sa police ko. Alam mo, kahit isang araw lang na masuspend yung police, mid-year, lahat ng mga bonuses niya is forfeited. That is, yan ang pinakamasakit sa police, ano? Walang mid-year, walang year-end bonus, walang 13-month pay. Even a single day na masuspended ng isang police. So, kailangan may due process. So, kailangan na mag-file sila ng complaint. Kasi ano natin yan, ang gagawin natin yan, kung mayroong complaint, pa-explainin muna natin yung police. Pag hindi justified yung explanation niya, i-proceed natin sa hearing. I-hearing yun. So, meron tayong i-designate na hearing officer para gumawa ng resolution, isa-submit natin sa legal service ng PPO. Ang recommendation ko is suspension. Pag in-approve ng PPO within the level, so, pwede tayo makasuspended ng police. So, nag-undergo ba rin yung mga policemen kasi parang na-burn out na sila from the service, di ba? Meron yan. So, yung parang bang value formation seminar, yung refresher course, para ma-dehumanize kumbaga. Actually, meron tayo, no? May naka-schedule tayo every Friday. Every Friday meron tayong aside from actually nag-invite kami sa different pastors, no? Aside from pastors, may mga guest lecturer tayo about sa moral recovery. So, siguro depende na lang siguro sa pulis yan, kahit araw-arawin mo yung pulis, kung hindi yan ma-absorb sa inner self niya, so baliwala rin. So, kailangan talaga yan is as a supervisor, chief of police, dapat araw-araw is i-remind mo yung kung ano yung nararapat. Yeah, I'm raising this concern because lately in the news, yung PNP General, sino yan? Ang PNP General ninyo sa Purisima. Yung taga Manila yata yun, mga pulis na pina-evaluate niya yung sa moral recovery, yung ganun program kasi according to the statistics, most of the family of the police men parang nagkalabuan yung mga marriage nila dahil maraming mga pamilya usually yung mga policemen. Yeah, di ba? It's in the news lately, di ba sir? Tapos yun ang nakakontribute also to the problem of the policemen implementing the law. Dahil apektado sila mismo sa problema nila sa pamilya nila. Paano yung 3 family, 2 family? How can you sustain the lifestyle, di ba? Sa pamilya mo, di mangurakot ka, mangutong ka, di ba? Yun ang the ultimate, the bottom line. So, dito sa atin, sir, wala pang mga problema na ganun, pero siguro meron namang mga instances na gano'n. May mga ganong problema na dumarating sa akin sa sa opisina ko. Pumunta yung missus, naghingi ng counsel, naghingi ng advice. Sir, ganito yung asawa ko, ganito. So, blessed naman siguro na take nila seriously yung mga advices ko.
pinapatawag ko yung kwan at saka advice silang dalawa. Parang ako yung parang ako na yung counselor doon sa opisina, marriage counselor. So supposedly parents at saka yung mga ninong dapat ang mag-counsel sa kanila dahil yon ang sinumpaan ng mga ninong na iayos yung ano. So bali ako na rin silbi yung as their direct supervisor, ako na rin silbi nag-ayos sa kanila. So blessed naman meron akong inayos siguro mga tatlong pulis ko na nagreklamo yung asawa. At least ngayon okay naman sila. Wala naman na. So kasi ang ano ko diyan is pwede sila kasuhan ng asawa nila. Pwede sila kasuhan. Kasi ground yun sa pangungutong eh. How do you sustain the lifestyle, di ba? Kung marami kang pamilya, tapos maliit lang sweldo mo, di mangutong ka, mangurakot ka, di ba? Oh, valid yun, di ba, sir? O lagi na adet nga mayong taong nga i-rule bitaw nga kinahanglang dawatong pulis katog yung mga mautog naon. ang problema lang kasi yun namang hindi gwapo, mas marami pang extracurricular kaysa yung mga pugi. Uso na aron sir. Uso pa lang, sir. Kadadili naman ko na pogi. Oh, di ba, gisurvey na? Pangit. Oh, di naman ko na pogi. Oh, pero na ako ng sense of humor. Oh, di ba? Oh, pangutanaga. Okay, sir, doon pa rin sa lifestyle ng ating PNP. How strict you are, sir, doon sa implementation ng mga prohibited vices sa ating kapulisan? Yung mga prohibited vices nila. Yung mga pagpunta doon sa mga sugalan, sa bungan. Naka-uniform. Yes. Yan talaga is dinidiscourage natin yan sa pulis except for special duties. Kasi meron tayo, kung minsan napapansin nyo sa sabungan, may police na naka-uniforme. Dahil request yan ng management. So hindi naman pwede na mag-duty siya, magdala siya ng M16 niya, ay naka-civilian, pangit naman tingnan. So anyway, hindi naman siyang, ang mahirap lang kasi pag naka-uniforme tapos nandun ka, pumupusta ka. Pero for the sake, i-secure mo lang yung isang area, walang problema. So iniwasan na natin dyan yung police na pupunta sa mga tari-tari at may uniforme, tapos pumupusta. So bawal yon. How about yung mga police na involved sa mga tari-tari? Sila mo'y protector sa mga tari-tari at saka sa mga video karera in the barangays. I think yun yung sinasabi ko, dapat magsumbong sila directly sa akin. Kasi yung mga sinasabi niya allegedly, protector na ng video Kailangan with karera, proof. allegedly, protector na ng mga tari-tari. So, hindi yan pwede sa akin. Sa pamunuan ko, hindi pwede yan sa akin. So, pwede natin mapailan ng kaso yan, yung police na yun. And also, sir, yung mag-duty ng mga police, how friendly, how courteous are they towards their constituents? Yung magpunta doon, maghanap ng blatter, mag-secure ng blatter, request ng police assistance. How friendly, how approachable are they? Basic talaga yan. Yan ang pinakauna-unang turo sa amin, yung courtesy. Kaya nga, in case of that, you render salute eh. Yan ang pinaka-basic namin. Kahit hindi mo siya kilala, you render salute. So, yan ang pinaka-basic namin. Kahit na bago kami mag-training, yun talaga ang minomotivate sa amin na dapat courtesy. So, kung wala kang courtesy, wala. Yung pagkatao mo, masisira yung pagkatao mo. Wala ka na, disrespectful ka na. Wala ka ng respeto. So, yun yung is dapat may courtesy. Yun ang una-una nating una-una natin. You say address kahit sino man yan. You say good morning ma'am, good morning sir. Good afternoon ma'am, good evening, ganun. Basta in courteous manner. Okay, and during duty, talagang alert ba sila or during duty hours nila merong baka akala nila walang tao dahil early dawn, pwede na rin matulog. Yung alert kaya gamay kasi kas nagmata dayon. Ito nga, kung mapapansin ninyo, nung araw kasi, so yun nga, dinidevelop natin, dinidevelop natin. Yung araw, nilagay natin yung post na yan as considered as choke point. Kasi yun ang mga possible route na daanan talaga na mga exit ba. So, ang tawag ko dyan is mga choke point. Mga choke point, So, napapansin natin, iniba natin yung scheme. Instead na 12 hours duty, ginawa natin 8 hours. Kasi kahit sinong tao naman sa 12 oras is talagang matutulog, hindi kaya.
Mas lalo na kung 24 hours, one day duty, one day off. So hindi talaga ineffective. So ang ginawa natin, binago natin yung scheme. Ginawa namin ng 8 hours and then bawat oras meron silang designated hour na mag-conduct ng checkpoint para may activity sila. So yung nakikita ninyo kung minsan, kung mag-checkpoint yung KEA, mag-checkpoint dito. So may mga oras yan na naka-schedule sa kanila mag-conduct ng checkpoint para hindi sila boring doon sa kwan. Sa totoo nga lang pag nandoon ka sa checkpoint o sa checkpoint, bawal mag-text, bawal magbasa ng newspaper. Dapat you stand alert. Dapat alerto ka. Okay, before Konsehal Cyril Ruiz, yung mga pulis na malalaki ang tiyan na hindi makatakbo pag-respond ng krimen, malapit lang yung mga violators diyan, hindi makatakbo dahil malalaki ang tiyan. Dito siguro sa Dipolog, birang-bira ka na makita ng pulis na malaki yung tiyan. Kahit malaki yung tiyan, pero abtik. Abtik. Meron ako kasi ini-encourage ko sila na magbisikleta. Lalong-lalo na yung mga malalapit na mag-retire na parang wala nang gana sa service. Sabi ko, ano niyo yung perang pag-retire niyo pag hindi maganda yung physical health niyo. So, marami na kaming grupo diyan na nagbe-bisikleta ngayon. Kung nakikita niyo kung minsan, kasama na sa robing dito sa so mga pulis 'yan. So, kung makikita niyo sa station ko, birang-bira ka makita na malaki yung tiyan na pulis ko. Meron ka makita, pero pero abtik siya. Okay, thank you so much. Gaya, before, reaction sa ni Konsehal James Cyril Ruiz. Muna nga, reaction ba ng mga, yung sa size ng tiyan, wala ka makitang konsehal na malaki yung tiyan. Eksakto tong ingon ni si Parcon nga, kining disiplina, yung discipline sa ating mga pulis, it has always to be attended to. Kay may maguna og tanan nga naniribisyo puros gawas tingali og puros pareha ni Kristo nga murag straight yun. Pero kinahanglan ang kini sa pulis, ako lang hisgutan tong ilabi taw nga every Friday tinuod na nga doon na sila mura og moral recovery program, apil sa moral recovery program. Galing sigo kita diha nga murag pastor diha nga di ba? Naagid sige diha sa atong police station kay kinahanglan magina nga galing po report sa galing po sa atong city government kanang flag ceremony naman po pastor diha nga mo istorya bahin sa mga moral issues bitaw nga kinahanglan gyud po mga talamdan nga kinahanglan nga subayon sa atong mga employee sa gobyerno. Samar sa ana og kining naghisgot si Chief og choke points. Galing ganihan hisgutan sabto nga kulang ta og kapulisan. Sa ideal police to population ratio medyo kulang ta. Mo man galing na nga kanang mga choke points karon nga at nagpalibot na to, do nagaling iyon nga okay kuno nang naay mga choke points, mga perimeter choke points. Ang ingon nila nga kinahanglan kuno nga dungagan ang tao nga naagid sa inner circle. Buti nila pasabuti nga kining ato mga bangko, kining ato mga lugar nga susceptible to crimes na ay maggwardya diha, no? Bisang galing dili, bisang covert lang. Galing himo man ni sa una, Chief, no, ginawa ito nung previous pa na administration ng Chief of Police na in fact yung grupo ko nga was requested to help. Naka-civilian of course, then i-post lang sila sa mga strategic places which are susceptible to crimes just to only with radios na kung merong mga suspicious characters, they'll just call the police to not to be there. So, ang nila Chief na dapat na dagdagan yung mga tao rito sa inner circle because meron tayo doon sa yung outside perimeter, kumpleto mga choke points, pero baka kulang tayo dito ng mga tao dito sa inner circle talaga. Although, sabi naman ni Chief na medyo kulang ng tao. But that is one aspect na dapat siguro nating tingnan and we will discuss that during our joint executive legislative session. Okay, gaya mo pagutana please. Ako last question dit nagya po ni nagamay matter sa police no kay most from the police are deputized sa traffic you observe nga Dipolog is growing. Nakadaghan ang sakyanan, nakadaghan ang population in Dipolog City. How comes nga until now wala pa tayo eksakto nga pedestrian lane
sa traffic nila sir, pedestrian lane, we do sa pedestrian lane, we do sa, how's the plan of installing traffic lights in Dipolog? Okay. Tinuod na, ako lang dahil i-relate una, kining progress sa Dipolog with incidents of criminality. Matod pa nila nga, Dipolog is a natural magnet for criminals. Nga naman kuno. Kay tungod sa paglambo sa Dipolog, dahang kita mga business establishments which are now sprouting all over Dipolog City. And natural nga kadtong adunay mga dautan nga intensyon, ari sila sa Dipolog kay niya man ri ang kwarta. Alang-alang masabog manuli sila dito sa lugar nga walay kwarta. Alang-alang manuli sila gagmay sari-sari store. Ari sila diari kay ni ay daghang mga negosyo nga pwede nga ilaha nga pangitaan og kwarta kung sila mohimo na ng ilang mga operasyon. Karon, bahin sa traffic, may kayo mo nagisgutan, usahay ang atong constraint sa gobyerno kini mga pinansa, pero may nimo gisgutan nga kini atong mga pedestrian lanes ato gining kinahanglang kanunay bitaw nga tan-awon nga anaa gyud maayo pagkamarka. Kay galing sab lagi usa tingali kulang natuan ni galing gi-propose ni diha ni Councilor Bidrogis Bato nga maghimo ta og kanang before matagaan og lisensya ning atong mga kaigsunan naagi mandatory although mahitabo man tingnan na karon although basig wa kayo ma-implementar kining batang traffic discipline abi nimo Dipolog ang mga mag-drive og sakyanan dili mo respetar og pedestrian lane bisag naa na magtabok dili sama sa ubang lugar nga pag-abot ako driver man gyud ko sa dito po sa gawas basta na pedestrian lane undang gina dayon niya pa atong habit sa itong mga driver nga dili gyud mohatag og right of way bisan og pag wala nimo sa imong garahe na nakastunga sa karsada kanang na ang mulabay serbatuan lang ka kay sila gimuna di man na mao kay dito sa ubang lugar pagkita nila nga you have established the so-called right of way mo undang gina sila mohatag nimong lugar napay habit aning ato pod nga mag-drive og motorsiklo nga digin mundang kay tuwa kapoy kaayo nga manukod sa motor, di ba? Labi nang na back ride, di gyud. Tawag si Takso. Bisag naanay mo gula diha sa kalsada. Mulyok tudjog kay kapoy kay manukod. Dili mo tana mo, makadisgrasya na. Kay dili mo obserbar og right of way kay lagi matapol manukod sa imuhang tiil nga kung nagsakay kay motorsiklo. So sakto na imuha agar no ato lang i-remind ang atong traffic management office nga ug ang atong city engineering kay man sila responsible ana nga kinahanglan gyud nga i-remark kanang atong mga pedestrian lanes ang atong mga traffic signages should be seen they must see to it nga maayo ang og klaro pa ang atong mga signages. Okay, thank you so much, no? Wonder mo kita'y panahon. Last na lang mga concern, gikan sa ato ang sa atong viewers, no? Na si Lex Raizam. Bayan sa helmet policy nga wala ko na ICC sticker, no? Yan gi-inquire dire sa ato ang bisita karon nga si Colonel Joven Parcon, sir. Kaning sa sa helmet to, sa concern sa helmet supposedly yung implementation talaga natin dito is no helmet, no travel policy. Yung talaga ang dapat supposedly strict implementation. Yan kaya lang gaya ng sinabi ko for human consideration, minsan binibigyan natin ng consideration Yung regarding naman sa issue dito sa ICC, I think ang may ano lang talaga diyan is yung mga LTO. DTI. So DTI. Kasi sa amin yun nga, sa amin dito kung talagang implement namin yung no helmet no travel policy, ang daming kaming mahuli dito sa Dipolog. Actually, before na-implement yung strictly yung mga helmet na mayroong ICC, yung mga motorists were given ample time by the DTI. Galing, nag-meeting kami doon sa DTI na parang binigyan ng parang palugit yung mga motorist na maglagay talaga o gumamit ng helmets na mayroong ICC sticker. But alam mo this is an admission talaga na I have to make na dito kasi sa Dipolog, maski walang ICC sticker o meron, mahirap mong implement yung wearing of helmet. We can do it, di ba? We can do it talaga kung istrikto. Kasi bakit nagawa sa ibang lugar?
you go to Cebu, you go to other urban centers, strictly enforced ang no helmet, no travel policy. Dito lang kasi nagkukomplain yung mga tao, maraming ganon. Actually, it's supposed to be for their protection. Pero mahirap dito kasi yung mga sinabi ni Chief, human consideration, and eventually they must come to realize na it's also for their own good na ma-implement itong no helmet, no travel policy. Kasi if it can be done in other places, it can be done in the Dipolog City, although we are just probably giving a little more time to our riding public to really comply with this law. Okay. Paano tayo panahon? Yes, sir. Nakay ka. Sige, In go addition, ahead. siguro more study dito no, sa helmet kasi kung ikaw bumili ka ng motor, dapat kasama yung helmet. Oh, kasi yung iba diyan kasi bumibili ng motor, hindi naman kasama yung helmet dahil mahal daw yung helmet. So siguro pag-aaralan natin na mabuti ito at dito sa Dipolog, siguro a certain speed limit na pwedeng hindi kailangan may speed limit na hindi pwedeng hindi na kailangang i-wear yung helmet. Pero pag national highway at kailangan talaga yung may bilis, kailangan i-wear yung ano. So siguro pag-aralan natin na mabuti dito yung wearing of helmet dito sa city proper. Yes, last time, no? Mabuti na mention ni Chief. Kasi meron akong pending ordinance na parang pinuhibit ko yung wearing of helmet, sir, na makover yung identity mo. Pero pag open lang, hindi ibig sabihin na talagang bawal mag-helmet dito sa center. Mag-helmet ka, no? Pero ang helmet na i-wear mo, yung makita yung mukha mo open. Kasi yun naman, that will prevent crimes from being committed by those riding in tandem, no? Okay, at saka sir, yun naman ang mga helmet na pinagbibili ngayon sa mga tindahan, may ICC na lahat ng, nakita ko yung mga helmet nila ganun. Kung may mga ICC, na doon sa likuran ng helmet. Merong fake ICC. Yun lang, DTI yun sir. Meron ding Okay, wala na tayo panahon. Sinyas na si Tax na to. Bibo kaya to ang discussion karon. Hopefully, mabalik kihapon dire ang atong Chief of Police sa Dipolog City kay busy man gyud siya diyan. Ato ginanggihangyo nga, sir, please nga mutungha jud ka sa atong kapihan sa Dipolog kay daghan kay mga hisgutan nga adunay kalambigitan ang ato ang peace and order situation dire sa atong dakbayan sa Dipolog. So, wala na gyud tayo panahon. Salamat kayo sa inyo ang pag tambong dire sa atong kapihan sa Dipolog karon nga election. Hopefully, mabalik ra gihapon mo sa umaabot nga panahon. Bisan og wala oy mga dagkong hitabo basta kay chika minute ra gyapon ta diri sa ato ang kapihan sa Dipolog. Before that, mga taog parting statement gikan sa atong bisita, mag-start ta ni Konsehal James Cyril Ruiz. Daghang salamat sa pag-imbita ninyo kanako nining kinahan kayo nga programa sa ato nga radio og sa naminaw sa gawas hinaot punta nga kamo kanunay yun nga maayo ang inyong panglawas, and may God always be with you. Og sa ato karong naminaw dinhi sa dakbay sa Dipolog ug ubang lugar nga maabot aning Sibya, malipay kita nga nakatampo sa hunahuna bisa man tunog ginagbay ng galing basta kay kining ato ang gisgutan adunay kalambigitan ang atong kalambuan sa atong dakbayan og ang atong probinsya og kaayuhan sa atong mga katawhan. Good morning and God bless. Okay, baton pa ni Vicente Changson dire, Attorney Ruiz. Keep on moving and reaching for the star. Dipolog is waiting. Okay, Magmayor ka? Magmayor na ka, no? Thank you, Vic. For the kind words. Thank you. Okay, thank you so much. Mga iputag parting statement gikan rin sa atong bisita ato ang Dipolog City Chief of Police, Colonel Joven Parcon. Maraming salamat po sa inyo sa pag-imbita niyo sa akin at sa inyong tagapakinig sa nationwide. Nationwide ito dahil Worldwide worldwide, dahil while we are discussing here, tinitingnan ako ng misis ko. Oo. So, Pogi siya, ma'am. So, telegenic, ma'am. So sa ngalan ng kapulisan ng Dipolog, i-assure ko sa inyo na yung pulis po ay hindi natutulog para protektahan po kayo sa lahat ng oras kung maaari. Yan ang sinasabi ko, yung measures po ay magagaling po sa ating una-una sa sarili natin. Dapat po ay mag-cooperate tayo. Kung ano man po nakikita ninyo, na kung ano mang any untoward incident, ay huwag kayong matubiling mag-report sa amin. So, sa target hardening, ito po yung iwasan natin, yung mga major incident dito. So, dapat sana walang mangyari. So, kailangan namin yung cooperation ninyo kung ano may mga
may mga observation kayo na hindi ka nice-nice, huwag kayo makatubiling mag-report sa pulis agad. So maraming salamat sa pagkakataong ito. Okay, thank you po ngadto kang Lex Raizam, no, viewer na toron. Ingon siya, thank you, keep up kapihan sa Dipolog. Salamat Lex Raizam sa atong viewers sa atong kapihan sa Dipolog. From the panel, Edgar Soronda. Okay, salamat gid og it's an honor nga mahimo nato nga bisita karong butaga nga atong City Councilor sa Lakbayan sa Dipolog, si Konsehal Atty. Cyril Ruiz. Sir, thank you very much. Og ang atong Chief of Police sa Lakbayan sa Dipolog, si Chief Falcon. Thank you very much sir for coming. Og daghang salamat sa atong mga viewers ug listeners sa radio station sa RMN Tatak RMN Dipolog. Dahil salamat until next Sunday. Happy Sunday. Thank you so much. Og ingon man, salamat kayo ang ato ang panelist diri nga si Board Member Ronilio Boyli ni Escape, matong pa ni Edgar og ni Konsehal James Cyril Ruiz. Ni Escape kakapa-kapa kay padulong og asa to Del Sur, no? Kay na hostage na to ilang presidente sa Eagles Club nga mo padayon mo padulong po dito karon sa Mulabi sir, no? Mulabi sa Buanga del Sur nang magpasalamat kita kayo nga nisanong sila sa atong invitation si Konsehal James Cyril Ruiz og ingon man ang atong City Chief of Police Colonel Joven Parcon. Sa naandan, kini si Edith Pahintito mumingon kaninyo. Happy Sunday. God bless us all. Studio, take it away. Kailan ka Alex Chef? Patong Manila kasi ano ko yung license. Yan.